What's up na naman mga kabilang, nagbabalik tayo at sa videong ito, magdidikit naman tayo ng swelas ng ating sapatos. Bali guys, may tahi na rin to dahil napabayaan natin to nung pandemic. Start kasi nag-pandemic, nagtrabaho na lang ako sa bahay at di na ako nakakapagsuot ng sapatos. So, tumigas yung swelas niya at unti-unti umangat na yung adhesive dahil na-stuck yung ating sapatos. Ganyan yung mangyayari guys. Kaya ngayon, ididikit natin gamit ang contact cement. Okay na okay pa naman to, kaya ididikit na lang muna natin. Original to, kung mapapansin nyo, may nakasulat na Continental sa swelas at sa loob niyan ay yung date manufactured niya. Kaya ididikit muna natin. Meron tayo nitong dual contact cement. Sinimulan natin siya. So rugby talaga tinatawag natin dyan pero contact cement yan. Ang ginagawa dito guys, hindi siya pagdidikitin ng basa. Wag niyong gagawin yun. Dahil kapag ginawa niyo yun, magkikreate siya ng parang spiderweb na ganan. Dahil basa pa yung ating contact cement. Kailangan tuyong-tuyo na yung contact cement bago mo siya pagdikitin. Kaya nga siya tinawag na contact cement. Yan. Katulad niyan, parang may spiderweb dahil basa pa siya, naglalapad siya. Pag ganun, hindi siya magiging matibay. Para matibay siya, kailangan tuyong-tuyo na yung pagdidikitin mo. Kaya, lagyan muna natin lahat to ng contact cement. Pupunuin natin yan. Ganon din yung kabilang side. Ganon kapag ka magdidikit ka ng contact cement. O, mas kilala sa tawag natin na rugby, kahit yung rugby naman talaga is brand. Guys, brand yung rugby. Lumaki lang tayo na rugby. Bakit nga ganun noong sa una, 90s, bili kang Colgate. Pero, iba naman yung binibili. Hindi naman Colgate. Coke, pero iba naman klaseng soft drinks. So, parang ganun din, rugby. Rugby yung tawag, pero yung brand naman, dual, contact cement talaga siya. So, yan guys, pupunuin natin yan ng rugby na nga lang. Sabihin natin, rugby. Punuin natin yan ng rugby. Yan. Kailangan punong-puno lahat yan para sure ka na madikit. Yan. Siyempre, yung kabila, gagawin din natin. Guys, kapag ganito, yung sapatos mo, okay pa naman. Kahit may pambili, minsan may isip mo, huwag na lang muna bumili, gawan mo na lang paraan. Bakit nga ganun? Kung ano yung nakasanayan natin, no? Kasi kami nung bata kami, lumaki kami ng ganyan. Yung mga sapatos namin sa school, puro rugby yun. Pag natitiklap na yung kulay ng black shoes, pinipinturahan ko yun ng itim. Pag umangat yung swelas, didikit ng rugby. Pag nabiyak na, doon pa lang kami bibili ng bago. As usual, dati nung araw sa palengke bumibili. Hindi kagaya ngayon, yung mga bata, swerte ngayon. Pagka pumapasok sa school, kadalasan hindi naman palengke binibili na ng magulang. Sa mall na bumibili. Medyo may brand at medyo mataas naman yung quality. Dati nung araw kahit rubber shoes yan, palengke lang yan. Pag may 200 ka, may sapatos ka na dati eh. Yun nga lang kapalit, umangat yung swelas, nabibiyak ang swelas, natahi mo na, mabibiyak naman, wala ka na rin magagawa. Yung sapatos naman, kulay black siya, di pa tumatagal lang isang buwan, natitiklap yung black, yung makintab, namumuti. Kaya gagawin ko, pipinturahan ko siya ng itim, di nga naman, mukha na siyang itim uli. So yan guys, hindi na dumidikit. Pagka ganyan, hindi na dumidikit sa iyong palad, okay na yan. Pero kapag iyan ay dumidikit pa, hindi pa yan good. Tulad nung hinawakan kong yun. Pagka dumidikit na ganyan, huwag mo munang pagdidikitin ang dalawa mong subject. Antayin mo na matuyo yung
hindi na talaga dumidikit sa iyong kamay. At mabalik tayo, hindi nga porke may pambili ka, kailangan bumili ka ng bago. 'Pag may paraan, gawan mo na ng paraan. Hindi natin kailangang masanay na bili ng bili. At 'yan guys, natuyo na. Kahit tampal-tampalin 'yan, tuyo 'yan. Hindi 'yan dumidikit sa ating palad. That's the good sign na puwede natin silang pagdaupin. Kaya simulan natin. Kapag ganito dahan-dahan lang kasi pagka napasala ka ng tapat, mahirap na 'yang tanggalin guys, sobrang dikit niyan. Nung araw ganito yung ginagamit ng tatay kapag, gumagawa siya ng mga sofa, kaya alam ko 'yan, tingnan niyo, 'pag napadikit 'yan hindi 'yan basta-basta matitiklap, masisira yung inyong ginagawa. Kaya kailangan bago mo siya idikit ng mabuti, sure ka na tapat. Tulad niyan, kailangan tapat na tapat. 'Pag napadiin 'yan, wala na, hindi mo 'yan basta matitiklap, masisira na. Ganito rin kasi yung ginagamit sa upholstery ng tatay dati. Kaya hindi rin kami nawawalan ng rugby nun. Kaya kapag nasira ang sapatos, alam na ang gagawin, didikit lang 'yan. Siyempre guys 'yan, pupukpukin natin ng martilyo para mas madikit. Sayang 'to, eh, okey pa naman yung sapatos buong-buo pa, umaangat lang yung swelas kaya kailangan dikit na natin ng buo. 'Yan. Nung araw talagang ganyan kapag may nasira, repair lang. 'Pag sira ang bag, tahi mo lang. 'Pag sira ang payong, gawin mo lang. Palitan mo yung mga bakal-bakal. Ngayon, eh, 'pag sira, tapon mo, bili ng bago. Ngayon ang uso ngayon, eh. Meron minsan katulad natin na 'pag gawa na ng panahon, sanay ng ganito, okey din naman, repair-repair, saka na lang tayo bumili. Ayan, pukpok ng maigi. Ito guys, ipinatahi ko talaga 'to sa Mr. Quickie. Huwag kayong magpapatahi dun guys, ang mahal. Mas okey pa rin sa palengke. Mura sa palengke at magaling kasi naitatago nila yung mga tahi. Sabi sa'kin sa Mr. Quickie, itatago daw nila yung tahi sa design nung sapatos. Nung kunin ko, ganyan yung nangyari, puti yung tahi pero nasa blue, dumaan sa blue yung tahi. Yan guys, madikit na madikit na. Puwede na ulit tayong mag-jogging. Yan. Wala pa nga lang tayong ibang sapatos, ito pa lang ulit yung ating sapatos kasi nanigas yung mga sapatos natin. Kahit yung basketball shoes ko nanigas. Ito yung sinasabi kong tahi, oh. Pangit. Sa Mr. Quickie yan, okey lang sa palengke. Doon na lang tayo. So, tandaan, huwag basta bibili kapagka kaya pa namang gawin. Okey pa 'to, kaya repair muna. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo kahit paano. Kapag kaya pang gawin, gawin muna. Huwag bibili ng bibili. So, yun guys. Siyempre, tinesting na agad natin, dulong-dulungan tayo, kahit hindi naman talaga tayo nagba-basketball. Opya. Pangit na naman sa tira. Bye-bye.